Maigting na hakbang upang maitaguyod ang ugnayang pang-ekonomiya, kapayapaan sa Indo-Pacific region at kooperasyon. Ito ang pinaniniwalaan ng ilang House leaders na magiging resulta ng kauna-unahang USA-Japan-Philippine Leaders Summit sa Washington araw ng Huwebes, April 11. Ito ang pinaniniwalaan ng ilang House leaders na magiging resulta sa isasagawang kauna-unahang Philippine-Japan-USA Leaders Summit sa Washington araw ng Huwebes, April 11. Taong bayan na makikinabang sa economic cooperation na sentro ng Trilateral Summit ayon kay House Speaker Martin Romualdez, partikular na sa usapin ng paglikha ng trabaho at iba pang livelihood opportunities. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, mahalaga ang ganitong pagpupulong at kolaborasyon upang matugunan ng mga hamon sa Indo-Pacific region. Pagpapatibay naman sa economic partnership at pagsusulong ng regional security ang dulot ng Trilateral Summit ayon kay La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega. Giit naman ni Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun, kinakailangan ng ganitong multilateral engagements upang mas maunawaan at mapaigting ang kooperasyon sa mga mamamayan ng tatlong bansa. Nakatakdang isagawa ang kauna-unahang pagpupulong ni na PBBM, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang matugunan din ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, asahan na ang mas madalas na joint patrols sa South China Sea ayon sa Estados Unidos. Kasunod ito ng isinagawang drills ng United States of America, Australia, Pilipinas at Japan sa nakalipas na weekend. Ginawa ni US National Security Advisor Jake Sullivan ang pahayag bago ang nakataktang Trilateral Leaders Summit. On the naval patrols, we just saw Trilateral plus Australia, a new form of quadrilateral joint naval patrols last week, so you can expect to see more of that in the future. Hati naman ang pananaw ng mga kababayan kaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa isyu ng West Philippine Sea dispute. Mayroong naniniwalang sapat ang ginagawa ng pamahalaan upang ipagtanggol ang karapatan natin sa pinag-aagawang teritoryo at mayroon din namang nakukulangan sa efforts ng gobyerno. Kasi binubuli tayo ng binubuli. Hindi naman tayo gumaganti. Di bali wala lang. Binubuli lang tayong binubuli. Ang tingin ko po ay siguro bantayan ng gobyerno yung pong ating panukala na itigil na po yung ginagawa po ng China. Kasi po kung lalaban naman tayo ng force to force, tingin ko po ay lalaban din ng China. So magkakagulo po ng matindi at marami pong madamay. Kailan pumalag na? Nambubuli na eh. Parang sa akin sapat na siguro yun kasi ginagawa naman ng lahat ng magagawa nila para maprotektahan tayo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.